Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising nga pala, nag-asikaso na agad ako at naligo at nagsapatos at mansa rin namin ng jowa ko. Ngayon, February 14 din naman, magde-date lang din kami at kakain sa labas. Nauna na nga pala ako nag-asikaso sa jowa ko at medyo inaantok pa siya at nauna kasi akong gumising at nag-asikaso na din ako agad. Medyo naalimpungatan pa nga lang yung jowa ko at sabi ko yung may maligo na at para makaalis na rin kami at baka mamay abutin kami ng traffic kapuntang Tagaytay at lami pa ng sasakyan ngayon na pupunta. Pagkatapos ko na nga lang din mag-asikaso ay dumiretso na ako sa sasakyan at pinalamig ko na yung sasakyan at medyo maintin kasi sa labas dito at napakainit pag bigla kami sumakay. Napakaganda pa naman ng araw ngayon, napakainit kaya naman sobrang tindi talaga ng init kaya pinalamig ko na lang din muna yung sasakyan para pagsakay ng jowa ko ay malamig na. Umalis na rin kami sa bahay, iniwan ko na lang din muna sa diyo at dumano na ako din sa tindahan na may tindang bulaklak at bumili ako at binigay ko sa jowa ko. Medyo nagulat pa nga yung jowa ko at sabi ko bibili ako ng candy at bigla ko siyang binigyan ng bulaklak. Hey! Open it! Buksin! Ito nga sabi ni ate, napapanood nga daw niya ako sa Facebook ko kaya sabi niya i-shoutout ko daw siya. Sabi ko nga sa jowa ko, yun na rin mabibigay ko sa kanya sa Valentine's Day. Nagpapasalamat din ako sa jowa ko at kahit simple lang yung nabigay ko sa kanya ay na-appreciate niya. Habang nagdadrive nga ako ng gulong ko, kala ko sasakyan ko ay flat kaya tininan ko na lang din muna at nandito na rin kami sa may Tagaytay. Ito yung palatandaan sa Tagaytay kung malapit ka na at makikita ka ng marami nagtitindang bulaklak at saka mga lobong pula. Talaga naman kahit saan ka tumingin yung mga tindang bulaklak at mga lobo kaya talaga naman Valentine's Day na. Dito din kami sana kakain sa may Cabanas kaso hindi namin nagustuhan at medyo basa nga at umulan kaya lumipat na lang din kami ng makakain at dito na lang kami kumain sa may Iskala. Sabi ko nga sa jowa ko medyo nahihirapan kayo maghanap ng makakainan kaya sabi ko sa jowa ko dito na lang din kami kumain at kahit papano nakapunta na rin kami dito naman at alam na rin namin yung mga pagkain dito. Kala ko nga nung mga una ay bawal ditong kumain lang at pwede rin naman daw sabi ng jowa ko. Ang kagandahan lang din talaga dito pag kumain kayo talaga namang napakaganda ng ambience at kitang kita mo yung bulkan at saka kahit papano hindi dito mahingay at napakatahimik at napakaganda ng ambience. Pagkapunta nga lang namin dito ng jowa ko, hindi ganun karaming tao. Ang pinagkaiba nga lang din talaga nito sa ibang kainan, hindi ganun kaingay at hindi ganun karaming tao talaga. Kadalasan din talaga ng kinakainan namin, pinipili ko yung hindi ganun karaming tao at hindi ganun kaingay. Ang gusto ko rin kasi pag lumalabas kami ng jowa ko, kahit papaano natatanggal yung stress namin at nare-relax kami. Halos kadalasan din talaga pag lumalabas kami ng jowa ko, nagre-relax kami at kahit papaano naman nakakapagpahinga. Lalo pag nandito ka sa may harap na to, talaga titingnan mo yung bulkan, talaga namang marirelax ka, matatanggal yung stress mo. Medyo hapon na nga rin kami pumunta dito ng jowa ko at hindi na rin ganun karaming tao. Halos kung tinan mo talaga yung mga bangko dito ay wala pang tao gasino. Habang naghihintay na lang din muna kami ng pagkain ng jowa ko, tumambay na lang din muna kami dito at hindi rin naman ganun katagal. Nasa halos 30 minutes lang din naman bago na ibigay yung pagkain namin. Buti na nga lang din nung dumating kami dito at hindi kami inabutan ng ulan. Dumating kami dito ay nag-uulan ng malakas. Medyo nagulat nga lang din ako sa jowa ko at sabi ko bakit napakalaki na order namin sinigang at napakarami parang hindi namin mauubos ng jowa ko. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!